Network Entertainment. Kung ikaw yung hindi inimbitahan dun sa team lunch, kasama yung boss, lahat kasama, ikaw nakalimutan, mag-isip-isip ka na. Number 1, baka hindi ka maayos katrabaho. Or baka hindi ka kasama sa project na yun talaga. Diba? Number 2, baka tatanggalin ka na. Mapapraning ka talaga, hindi mo maiwasan eh. Siguro tatanggalin na ako. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. My co-host is Zardel Reyes, CRSP. Hello, Zard. Hello. Hi, everyone. We've been answering questions of our listeners, hindi lang sa Spotify, Yes. pati sa Facebook. And they've been asking us a lot of questions. Kinokolate namin yan. And then, syempre, we hide the identities of the mga nagsisend ng message. Tapos, sinishare namin dito sa Underpaid Podcast. Pero, True. syempre, may consent naman yan. Oo. Okay? Please promote our social media accounts, Zar. So please follow the Underpaid Podcast on all the social media channels and also on our personal accounts. Mine is Zardelis Reyes 1 on LinkedIn and my other office PH on all social media channels as well. Please follow Stanley Chi. So it's at Stanley Chi. Siya lang naman ang Stanley Chi na Chinese. So makita niyo pag sinearch niya yun. And then please follow him on all the social media channels. And also please follow Suplado Motors. It's our car channel. Suplado Motors, we drive, you decide. Gawin mo nga action. We drive, you decide. Talaga? Ganon. So ito meron tayong Immortal na nagpadala ng tanong sa atin. Ang sabi niya, hindi ako kasama. Yun ang title. Simulan natin to. Dear Underpaid Podcast, nagkaroon ng team lunch pagkatapos ng meeting. Nakita ko na lang sa social media na halos buong team pala ang kasama. Hindi naman ako inimbitahan. Hindi ko alam kung sinadya or nakalimutan lang nila. Mababaw ba kung nasaktan ako? From empleyadong hindi kasama sa G or sa group picture. Yun. So ang tanong kung mababaw ba? Mababaw ba kung nasaktan siya? Hindi. Masasaktan ka talaga. Kasi buong team yun eh. Tapos in-exclude ka. Diba? So hindi siya mababaw. I-validate natin yung feelings natin. Diba? Kasi masakit naman yun. Ikaw, hindi ka na, nangyari na ba sa'yo yun? Hindi ka na-invite sa team lunch? I used to work freelance sa isang advertising agency na multinational. Oh. So, pag freelancer ka, hindi mo kabarkada yung mga regular employees. Syempre, may sarili silang grupo-grupo dyan. And after office hours, syempre, dahil freelancer ka, may mga lakad dyan mga yan. Manonood ng sine, kakain sa labas, di ba? Ikaw, bilang freelancer, binabayaran ka per day or yung per hour. So, hanggat sa matapos mo yung project mo, doon ka babayaran. Sila, after office hours, may mga friends na sila di ba? Medyo mahirap makapasok pag may nabuo na silang barkadan unless niyaya ka nila. So, ito, iba naman yung sitwasyon niya kasi mukhang pare-pareho silang regular employees. Oo. Siya lang hindi nila niyaya. Yeah, pero there are a couple of things why this would happen, di ba? First would be, siguro, they forgot about you. Hindi yan nakalimutan. Ako hindi ko iniwalang pwede, nakalimutan. they forgot about you. Pwede rin yung team meeting, it was for a specific event, probably, or specific meetup na hindi siya kasama. Di ba? And pwede rin na intentional siya. Intentional Talagang yan. they left you out. Kung ikaw yung hindi inimbitahan dun sa team lunch, kasama yung boss, lahat kasama, ikaw nakalimutan,
mag-isip-isip ka na. Number 1, baka hindi ka maayos katrabaho. Or baka hindi ka kasama sa project na yun talaga. Diba? Number 2, baka tatanggalin ka na. Mapapraning ka talaga, hindi mo maiwasan eh. Siguro tatanggalin na ako. Ako kung sa akin ginawa yon, hindi sinama. kung sa akin ginawa Lalo yun, na ang nag-organize, Oo. yung lead or manager. kung sa akin ginawa yun, isipin ko baka mawala na ako ng trabaho or baka hindi talaga nila ako gusto, hindi ko sila kabarkada. Tama. Ang bottom line naman is you go there to work eh. Hindi mo naman sila kailangang barkada, hindi mo sila kailangang kaibiganin. Pero kung nyari, may sarili silang lakad after a project na you are part of, hindi ka nakalimutan. Sinadya nila yun. Imposibleng lahat sila, wala magtatanong, uy, bakit wala dito si ganito, si ganyan? Yeah, Oo. tama. Unless kliyente ang mag-invite, tapos pili lang. Kaya lang lahat eh. Lahat kasama puwera sa kanya. Oo. Imposible naman na habang kumakain, hindi kanila naalala. Alam nilang hindi kanila sinama. Alam nila yun. 'Di ba? I think ang advice ko dyan is siguro manage your emotions muna. Kasi syempre sa ganyan, syempre mabad trip ka talaga, di Oo, ba? talaga Hindi sasama ka loob na-invite, mo. masama loob mo. Pero regulate your emotions. Kasi baka mamaya kung ano sabihin mo, yung pala, mali pala yung assumption mo, di ba? Oo. Malay mo naman, nakalimutan nila. Ano yun? Nagpaplano sila ng surprise Hindi, party malay para mo. sa'yo, ganyan? Imposible Malay yun. mo, Hindi. malay Oo. mo. Okay, Hindi. pero I would advise to regulate your emotions. Baka mamaya sugurin mo yung mga yan. Sabi, bakit niyo ako hindi in-invite sa sa party or sa Hindi mo lunch? party, sa lunch. Ako isipin ko, i-update mo na yung CV mo. Hindi, i-update mo na. Yung LinkedIn mo, i-update mo na, mag-apply ka na sa iba. Kasi, parang in-exclude ka nila. And, eto kahit nasabihin mo, okay yung kumpanya, pag hindi okay yung mga katrabaho mo, napakabigat sa loob niya, napakabigat dalhin. Medyo malungkot. Nagkaroon na ako ng trabaho na hindi ko gusto yung mga kasama ko. Ang bigat ng pakiramdam Or na hindi ka gusto. vice versa, ganyan o yung pinag-iinitan ka ng boss, nagkaroon na ako ng ganyan trabaho. And pag nadidread ko, pag tapos na yung weekend, kasi papasok na ako uli sa opisina. Ganun. Hindi ko gusto yung pakiramdam. So I'd rather change companies kasi hindi okay yung mga kasama ko eh. And I had jobs na yung kahit nagkasamaan lang kayo ng loob nung mga ilan doon. Sa kultura dito, kailangan may mag-mediate. Ipagkakasundo kayo ng mga higher ups para kayo maging okay. Napakabigat. Hindi maganda yung pakiramdam. Dinedread nyo pag magkikita-kita kayo. Di ba? Ang pangit naman kung magpa-plastikan kayo. Yes, you have to be civil, though. You have to be nice to them and all. Gawin mo lang yung trabaho mo at sumalis ka na. Pero hindi ako excited na pumasok sa opisina. Gets kita. Ako, I've never had that experience na in-exclude ako. Kasi ako palagi nag-organize ng Ako yung mga i-exclude. So, kung mga-exclude man ako, pero hindi ko ginagawa yon. Like, kahit hindi ko gusto yung tao, i-include ko pa rin sila. Probably, ugali is a factor. Ugali is a big factor. Oh. I think also, if in-exclude ka, probably casually ask, di ba? Merong lunch. Narinig ko may lunch may diniscuss ba kayo doon na miss out ko? Para at least magsabi sila na, okay, hindi ka ba nakapunta? Hindi mo ba na-receive yung invite? Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, baka hindi intentional. Ito ang masakit. Baka lang tingin ko intentional yun. Ang masakit pag ikaw nag-organize, wala nagpunta. Ay, oo. Pag ikaw nag-imbita, tapos hindi sila nagpunta, ikaw lang mag-isa nandun. Yun ang masakit. Di ba? O pag ganyan, mag-isip-isip ka na, number 1, wala kang friend sa opisina. Oo. Pangalawa, hindi ka nila gusto. Oo. Pangatlo, kailangan mo nang lumipat na ibang company, mag-update Ikaw ng naman, resume, ng dahil CV. lang hindi ka na-invite sa team lunch,
mag-resign ka na. There's a reason why it's called team lunch. Oo It means naman. you're not part of the team. Tama naman. They're not considering you as part of the team. Baka tanggalin ka ng manager mo kaya hindi ka sinama. Ano yun? Bibigyan ka ng award? Bibigyan ka ng surprise party para sa'yo? Oh, well, kung ito, kahit sabi mo kanya-kanyang bayad, kahit nasabi mo ng libre si boss, pag nang libre si boss, all the more na dapat nandun ka. Oo. Diba? Okay. Ako, here's what I'm going to do if ako na-exclude. Oh. Okay. Kung ako na-exclude, tatanungin ko sila kung ano nangyari dun sa lunch. Oo. And then casually, mag-investigate ako kung bakit ako hindi na-invite. Diba? Yun ang una kong gagawin. Halimbawa, ako yung na-invite tapos ikaw na-exclude ka. Ano Oo. gagawin mo? Kanyari, busog ako, galing ako sa team lunch eh. Ano? Oh, Stanley, ano nangyari? Balita ka lumabas kayo. Oo nga, ba't wala ka ron? Ikaw lang hinahanap namin. Wala naman nag-iya sa akin eh. Ha? Wala naman nag-iya sa akin eh, di ba? Tapos, mag-investigate ako. And if it's really affecting me, I talk to my manager. The HR? Hindi HR kagad. I'll try to resolve it with my manager or lead and ask, balita ko may team lunch. Bakit hindi ako na-invite? And then I'll ask the manager kung meron kaming, kahit wala kaming certain relationship or friendship to manager. I'll ask the manager, is there anything wrong? Did I do something? Kaya hindi ako na-invite? And then from there, doon ako magde-decide, is it worth it to be with these people? Diba? And work in that company kung ayaw nyo naman pala sa akin? Or is it more important ba na mabayaran ko yung bills ko? Kasi there's that factor as well. Ay, syempre, you have bills to pay, no? When people talk, do you sometimes feel like you can't relate? Like the topic has no relevance to you? I'm Pio Ontiveros, and I've created a space where we welcome different perspectives, look at the facts, the context, and talk about what really matters. Politics, culture, faith, power, current events, anything under the sun, the moon, and the stars. If it shapes how we live, we're talking about it. We need to talk about it, decode it, unbox, unpack. I'm Pio Ontiveros. Let's talk. Listen now on Spotify. Being social is one thing. Kung ayaw nyo sa akin, probably I'll just work. And then I'll just deal with it. Kung gusto nyo mag-team lunch, di mag-team lunch kayo. Kung i-exclude nyo ako, napaka-immature nyo naman kung i-exclude nyo ako. Diba? Oh. I think it's also how you handle it. And I have bills to pay. So, ako, tumagal ako sa trabaho na hindi ko gusto dahil may mga kailangan akong bayaran. Naranasan ko yan. I mean, so, kailangan kong pakisamaan yung mga tao kahit hindi hindi ako ko gusto. mag-resign. Ang hirap maghanap ng trabaho ngayon, So, kung ang initial thought mo is mag-resign na lang ako, well, dahil dyan, i-resolve mo muna kung anong problem, di ba? Anong problem? Kasi baka mamaya madala mo rin dun sa next company, exclude ka ulit, di ba? Hindi, baka mamaya kasi ito baka naman yung reason kung bakit ka in-exclude is because wala kang bisyo. Which, hindi kita sisisihin. Okay yun, wala kang bisyo. Pwede. Diba hindi nga? Kasi kunyari, dati may mga opisina ako naninigarilyo tsaka umiinom. Hindi ako umiinom tsaka naninigarilyo. So, hindi nila ako yayayain sa ganyan. Which is okay with me. Walang problema. Ayoko pa mamatay eh. May ganyan ba? Alam mo ba, may nangyari na yan sa'yo? In-exclude ka nila dahil hindi ka naninigarilyo? Yung mga halimbawa, may mga inuman sila. Syempre, hindi nila ako yayayain, hindi man ako umiinom. Oo. Yung syempre, may mga bisyo sila. Hindi nila ako yayayain. Kahit naman nung college, may mga kaklase akong may bisyo, hindi nila ako niyayaya. Alam Sinasabi na nila. mo ba sa kanila habang nag-iossi sila, ikaw mamatay niya yan? Hindi naman. Alam lang nila na hindi ako naninigarilyo. Oo. Ganon. And ako recently na kasi dati health conscious naman tayo kahit noon hanggang ngayon. So I was trying all types of diet
Yung mga lifestyle change na Vegan ka, vegan, vegetarian, nag-try talaga ako. Ngayon, syempre, yung mga taong kasama ko, nahihirapan na pakainin ako kasi nga, walang kumakain ng gulay masyado. Kaya hindi ka na-invite. Which is okay lang sa akin. Kasi, yun nga. Walang problema Kasi sa akin. Kasi vegan ka alam talaga. kong kakain kayo ng hindi man ako kumakain dyan ng bawal sa akin eh. So, muna, find out why. Yun, before making any conclusions, before taking any actions, find out why hindi ka na-invite dyan sa team lunch na yan. And then from there, mag-decide ka. Pagtsatsagaan ko ba itong mga taong to? Or maghahanap na lang ako ibang work. Also remember na you have bills to pay. Oo. So if you have bills to pay, yun ang priority, hindi yung social life ng team. Diba? Kaya, nandyan ka sa trabaho, para magtrabaho, hindi naman para magkaroon ng friends. Pero kung in-exclude ka nila intentionally tapos wala ka namang ginagawa, isipin mo napaka-immature ng mga taong kasama mo dyan sa trabaho. Parang high school naman pag gano'n, di ba? Which is not a good culture. Oo, very immature. It's very immature. Kasi ako, kahit di kita invite pa rin kita. Talaga? Oo. May ganun ako. Kahit di kita gusto, kahit Ako, pag hindi ko gusto, hindi ko invite. Uutusan ko isang tao na i-invite siya. Ikaw na mag-invite dyan. Talaga. Ako pa nag-invite, tapos friendly ako. Hindi, ako, Oo. ikaw na mag-invite. Friendly pa ako, Kahit alam ko sinisiraan mo ko, kahit alam ko na in-unfriend mo ako sa Facebook, invite pa rin kita. Ako hindi. Sabi ko, ikaw mag-invite dyan sa hayop na yan. Ganun. Ako, Ganun ka. mas gusto ko, okay lang, wala problema sa akin. Pumunta siya, pero kayo na mag-aya, kayo na makipag-usap. At saka hindi rin ako matampuhin eh. Kaya medyo nag-work sa akin yung mga pag hindi ako ini-invite, okay lang. May friends naman ako eh. Eto. Kung hindi ako tinatanggap ng friend group dito sa work or mga teammates ko sa work, then meron naman akong ibang friends. Okay. May kukwento ako, may schedule dapat kami dating magkakaopisina na trabaho. Na-move yung schedule. Oo. So nagtataka ako, bakit na-move yung schedule? Available naman lahat. May nagkwento sa akin, kasi nag-inuman sila eh. Sabi ko, paano mo nalaman niya? Kasama ka ba sa inuman? Sabi, hindi. Sinabi lang sa akin na nag-inuman sila. Mga lasing, may mga so hindi sila, na-move yung schedule. Ganon. Siyempre, ako naman, nagtataka ako. Itong mga to, may usapan na maayos, tapos biglang ika-cancel dahil nag-inuman lang sila. Sa akin, trabaho eh. Oo. Kung pwedeng, dapat hindi nakaka-apekto. Kung gusto nyo mag-happy-happy, bahala kayo, gawin nyo sa weekend. Pero wag naman pagka may naka-schedule na matagal nyo nang pinag-usapan. Yun lang ang ayaw ko. Ako may nangyari, hindi ako na-invite. Ito may naalala na ako. Hindi ako na-invite kasi kaka-promote ko lang, tapos nainggit sila. Or hindi sila nag-agree dun sa promotion ko. Mga friends ko talaga to Ayun, deadma. At least ako na-promote. Saan sila napunta? Nag-bar sila. Gumastos pa sila. Hindi na nga sila na-promote. Hindi na nga tumasweldo nila. At saka syempre pag-uusapan nila ako. Ayun. So okay lang. After a month, nag-resign silang lahat. Okay. So ang takeaway natin, kung sino yung wala siya, lagi pinag-uusapan. At saka so sa letter sender natin, baka ikaw yung pinag-uusapan sa meeting, kaya hindi kayo inimbitahan. So, palabayaan ko na lang sila. Di pag-usapan nila ako. Di okay lang. Okay lang. At least nakatipid ka pa no? Kanya-kanyang bayad dyan eh. At saka malalaman mo rin naman kung sino talaga yung mga friends mo. Oo. What you say in the office, makakarating at makakarating yan. Diba? So kung hindi sila masaya for me, Oo. that's fine. Kung hindi niyo ako in-invite dyan sa lakad niyo, okay lang. Pero at the end of the day, ako malinis ang konsensya ko, wala akong ginawa sa inyo. Wala naman akong hindi ko kasalanan na na-promote ako. So kung nainggit kayo, okay lang. Kayo naman yan, hindi naman ako eh.
Ayos lang yan. Ayos lang yan. So, i-evaluate mo nga, what's the reason? O yun nga, baka nga pinag-uusapan ka. Oo, Baka ikaw yung pinag-uusapan topic. ka, oo. May ginawa ka ba recently? Meron ka ba, na-promote ka ba? Ano pa ba? Kailangan malaman namin, i-share mo sa Underpaid Podcast na Facebook. Kasi, may rason yan. Oo. Ayun. Oo, it's either yun nga, hindi intentional or may mabigat Hindi, sinadya yun. May mabigat na rason talaga kung bakit hindi ka in-invite. Tingin ko sinadya yun. Imposibleng hindi kayo na lang nasa isang Ito, team. hindi ko Imposibleng team to, hindi nyo alam. Ito yung mga hindi nag-invite sa akin. Yung mga hindi ko naman teammates yan, pero mga friends ko yan. Okay. Dati. Friends pa rin ba kayo? Hindi na? Yung isa. Yung isa lang. So nalaman mo na kaya ka hindi invite kasi hindi natanggap yung promotion mo? Hindi. Paano mo nalaman? Nag-uusap-usap sila about it At saka, kinonfront ko yung isa. Ayun. Tapos parang sinabi yata niya kasi nag-iba na daw ako na na-promote ako. Nag-iba ka na? Nag-iba ako. Naman pala, nag-iba ka na pala Ano nangyari sa'yo? Nagsagutan kami. Hindi kami nag-aaway nun Nagsagutan Paano kami. nag-iba ka na? Alam mo, nakalimutan ko na kung ano yung discussion namin, yung specific discussion namin. Pero nilapitan ko siya about it. Tapos yun nga sinabi niya. And then, lalaki to lalaki o Bex? Hindi, lalaki talaga. Nasaktan ako. Pero after nun, hindi ko na siya kinausap. Hindi ko siya kinausap for 13 years. Yeah. Nagbago ka na kasi nung na-promote ka. So, okay. Kung nagbago na pala ako. Anong pinagbago mo raw? Hindi ko na masyadong tinanong. Hindi ko na tinanong. Baka nagbago na kasi yung kulay ng lipstick mo. Hindi eyeshadow mo, nag-iba ng kulay. Hindi, pero overall, yung experience ko na yon way back 2007, nung na-promote ako, marami akong, nawalang friends. Okay. Ayun. And marami dun sa office na medyo hindi okay sa akin, hindi naging okay nung na-promote ako. Pero ngayon, naghahanap sila ng trabaho sa akin, di ba? So, ano lang talaga. Dati, ang sama-sama na ugali nila. Pero, nung ngayon na may kailangan sa'yo. May kailangan sa akin, ayun. Pero I don't mind. Buhay nila yan I mean, decision nila yan na magtampo-tampo sa akin or magalit sa akin. Decision nila yan. So ako, dead man na lang ako. And kung may kailangan kayo sa akin ngayon, then nakikipag-usap pa rin ako I mean, sinasagot ko pa rin yung questions. Napaka-professional but mo. Hindi ako ganun ka-engage compared sa mga taong civil na lang. Civil lang. So wala. At saka bata pa kami nun Mga 25 years old, 24, yung iba 21. So okay lang. Okay. So yun, sana nakatulong sa'yo itong mga payo namin. Pero kung ako tatanungin mo, sinadya nila yun. Sinadya nila yun. So, sabihin na natin, bigyan mo ng chance at baka hindi intentional. Hindi, sinadya yun. So, yun, maraming salamat guys Like and subscribe to the Underpaid Podcast. Rate our podcast sa Spotify. And, tulungan nyo kaming maging number 1 na podcast sa Spotify Philippines. Ayun. So, there you have it for Zardelos Reyes. I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.